oras at lahat ng pagkakataon. Salamat po sa pagtitipon na to na muli ang presensya mo ang nararanasan ng bawat isa sa amin. Salamat po sa dakilang pag-ibig mo, Ama, na ikaw, O Diyos, ang aming pinapupurihan, pinasasalamatan, at sinasamba't pinasasalamat, sinasamba, Panginoon, at niluluwalhati, O Diyos. Narinig mo, Panginoon, ang bawat pasasalamat ng aking mga kapatid. Patuloy niyo po silang isupply, Panginoon, sa kanilang mga pangangailangan dahil ikaw ang Diyos na nagpapala, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy mo ring siyasatin ang aming mga puso sa oras na to, Panginoon, na maging kalugod-lugod kami sa harapan mo, Ama. Hallelujah. At Lord, patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan, maging sa isip, sa salita at sa gawa. Hugasan mo kami, Panginoon ko, linisin mo kami, Ama. Hallelujah, at patawarin mo kami, O Diyos. Maging mabangong samyanawa, Panginoon, ang aming pagsamba sa oras na to at ang bawat isa sa amin, Panginoon, patuloy na maparangalan ng iyong pangalan. Tanggapin niyo po ang kalwalhatian, O Diyos. Patuloy mo lang akong ilubog, Panginoon, at ikaw ang maitaas sa buhay ko, na ikaw lang narinig nila ang tinig mo, ang maging tinig ko, Panginoon, na maging isa tayo sa isip, Panginoon ko. At ang Lord, wisdom, knowledge, and understanding na nagmumula sa iyo, Panginoon, na magpahayag sa oras na to dahil ang iyong banal na salita ay may kapangyarihang magbago. Panginoon, kapangyarihan mo na ituwid ang mga mali naming katwiran, Panginoon, at bulay-bulayin namin, Ama, sa oras na to, Panginoon, ang kapangyarihan ng iyong banal na salita na magmanifest sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, the final move po, ano? Sino pong may idea ng kung ano yung message natin about final move? Anyone po? Baka may gustong sumagot. Ano sa palagay niyo yung final move na pag-uusapan natin ngayong oras na to? Kuya James, Ate Gerani, Ate Jenna. Ano sa palagay mo yung final move? Ate Gerani, sige po. Yung pong paghihirap ng Panginoon yung hanggang sa kanyang crucifixion. Amen. So, praise God. Sino pa po? Sis Bebs, ako din. Yan din ang aking idea. Amen. Praise God. Di ba po? Kasi yun yung yun yung ating yun po ang mga ginagawa ngayon ng mga tao. So, ito yung inalagay sa akin ng Panginoon sa mensahe po ngayong araw na to, the final move. Amen? Ito yung parang greatest game ever played. Alam niyo yun? O kaya parang pelikula siya na pinlay. Amen? Na alam natin yung beginning and end nung nangyari. Hallelujah. So, purihin ng Panginoon ngayong oras po na to, no? What if ito nga ay game? Ano po? Ano po kaya ito nga ay game? Isipin nyo na ito ay game na ginawa ng Panginoong Diyos. What if ito yung greatest game? Amen? Na yung victory, yung piniplay, yung nagpa-play po ng for victory, ang nilalaro pero vengeance pala. 'Di ba? Paghihiganti pala. What if yung mga thorn, yung mga tinik sa kanyang ulo, 'di ba? Hindi pala yun, hindi pala yun crown, hindi pala yun ng mockery, hindi pala pagmamak sa kanya, but coronation. Amen? Ito yung alam natin, di ba? Ito po yung, ngayong araw na to, magpo-pause tayo sandali. Gamitin natin yung imagination natin. Di ba? Kasi ito yung, hindi lang to for tradition's sake. Amen? Yes, nakikita natin, katulad ng pinapatotoo kanina, may mga naghahampas, di ba? Kasi yun yung pag-aalala na ginagawa nila sa ginawa ng Panginoon. Amen? Para sa atin, hindi lang siya basta tradisyon, hindi lang siya basta nakasanayan, but ito yung dahilan kung na nasa isip natin yung king, 'di ba, na nahiga, na namatay, 'di ba, para sa ating lahat. And it's changed everything. Ito yung Diyos na namatay para mabago yung everything sa atin. Amen? Ito yung story ni Jesus na
makikita natin yung final step niya is not a victim. Hindi siya biktima dito, but as a victor. Amen? Na kung makikita mo, 'di ba, sa mga kwento na parang sobrang victim si God, pero pag nakita natin Revelation, doon makikita natin he is a victorious. Amen? At pag makikita natin ng clearly, it will change the way you see. 'Di ba? Yung own suffering, even our own suffering, maiiba yung pagtingin ninyo pag nakita natin yung tunay na revelasyon na pinapahatid sa atin ng Panginoon, our own salvation. Amen? And our own surrender. Kaya i-take heart natin yung pag-aaralan natin ngayon that this is not just historical account, mga kapatid. It is invitation into redemption sa bawat isa sa atin. Because the world recognized him as a king. Amen? Nung panahon na yon, pag binabasa natin yung libro, di ba? Pag binabasa natin yung Bible, nakita natin sa John 1:29-31 po, Ni-recognize siya doon. Hallelujah. Basahin ko po. Nandito na ba? Wala. Ay, baka po nasa tindahan si Jane. John 1, sabi po dito, sa Tagalog ko po basahin para hindi na lang tayo umaba. John 1:29 hanggang 31 po. Sabi dito, 21, 29, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo siya, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siyang tinutukoy ko, nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya nakikilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Amen. So nakita niyo dito, sinabi niya, I came baptizing with water was that he might be revealed in Israel. So dito po, si John, nung binaptize niya, nung nakita niya, first nakita niya si Jesus Christ, amen, nung magpapabaptize po sa kanya, ito yung mga panahon before the miracle. Bago pa gumawa si Lord ng miracle, bago pa siya makilala ng crowd, bago magkaroon ng maraming crowd and before the cross. Amen? So, ngayong araw na to, bubulay-bulayan natin bago yung the final move na ginawa ni Jesus Christ. Amen? Hihimayin lang po natin. And then, after that, ano nangyari? 'Di ba? Jesus was the Lamb. Siya yung Lamb na hindi lang po siya basta leader. The Savior. Amen? Not just a symbol. Amen? So, napakahalaga po na makilala natin ang Panginoon sa ganong pagtingin. Amen? Na hindi lang siya basta tupa, kundi naging leader po siya. Hindi siya basta tagapagligtas at hindi lang siya symbolic. Amen? Then, ano nangyari doon? Then came Peter. Si Peter po, dumating. Mark 8. Dako tayo sa Mark 8. After niya pong dumaan sa pagbabautismo. Amen? Babaybayin natin yung kwento ng ating Panginoon. Alam kong alam nyo na. Amen? Para lang makita po natin kung ito yung buhay ng ating Diyos. Mark 8 po, 27 hanggang 29. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayon ng Cesarea na sakop ng Pilipos. Habang sila'y naglalakbay, tinanong siya ng kanyang alagad, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo po si Juan na tagapagbautismo. Sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi rin na kayo ay ang mga propeta. Ngunit, kayo naman, anong sinasabi ninyo kung sino ko? Tanong niya. Sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. Amen. So dito sinagot niya, sa English po, sabi niya doon, but what about you? He asked, who do you say I am? Sabi si Peter po nag-answer, you are the Messiah. Amen.
So, ano pong ibig sabihin ng Messiah? Ang ibig sabihin ng Messiah, the Anointed One, the King, and the Christ. Amen? So, in the Old Testament, yung priests, prophet, and kings were anointed to serve divine authority. Nagsiserve sila, no, may mga divine authority sila. But Peter, hindi niya lang tinawag si Jesus na just another anointed one. Kasi itong mga king na to, 'di ba? Yung mga priest at mga prophet, 'di ba? Sila ay ano din, sila ay anointed din, pero hindi niya sinabi na isa ka sa anointed. Isa ka sa anointed one, hindi. Dinedeclare niya dito that, sabi niya dito, he was declaring him to be the anointed one. Hindi siya another anointed. Siya yung the anointed one. Amen? So, mas mataas pa siya doon sa prophet, priest, and kings. Amen? Kaya, dito po, makikita natin na habang habang nag-aantay, 'di ba? Makikita natin yung mga yung yung ibig sabihin dito na yung matagal na hinahantay nila na deliverer, 'di ba? Na sinasabi ng mga prophet, yung mga propesya na inahayag nila. Amen? Yung Diyos na sinend para i-rescue at i-redeem at mag-reign. Amen? Yun yung sinasabi ni Peter dito sa kanyang sinasabi. You are the Messiah. Meant na you are the fulfillment of every promise. Ikaw, yung fulfillment. You are not just from God. You are God chosen King. Ikaw yun. Yun yung sinasabi ni Peter dito. And you are the Savior we've been waiting for na matagal na naming hinahantay. Amen? But even si Peter, no, parang wala siyang malay na sinasabi niya to. Amen? Na hindi niya alam na, wala siyang malay na akala niya ito ay basta conquest lang. Hindi niya alam na hindi ito'y basta conquest lang, not crucifixion. Wala siya sa pananaw na gano'n, 'di ba? Dahil alam natin na merong behind sa kanya. Amen? So, dito po, pinapaunawa sa atin dito na si Jesus po, hindi siya dumating para i-overthrow niya yung Rome. Amen? Kundi, he came to overthrow the sin. Hindi niya gusto na parang palitan yung lumalagahari sa Roma. Hindi po yun. Ang pinapaunawa dito, he came to overthrow yung sin sa ating lahat. Kasi yun naman talaga ang totoong nag-aalipin sa atin at hindi ang mga Rome. Amen? So dito po, makikita natin na yung crown would be thorns. Ito yung his victory would be a cross. Amen? Na yung mga tinik na nasa ulo po niya noong mga panahon na yon. Amen? Hindi yun naisip, hindi naisip yun ni Peter, hindi yun pumasok o sumaging sa isip niya na magsasuffer yung Panginoon. Na kailangan niyang maging duguan, 'di ba? Kailangan niyang mag-serve, 'di ba? Para sa bawat isa sa atin para lang maging malaya tayo. Wala 'yun sa mindset niya. Amen. Kaya dito makikita natin na yung moment na 'yon, para dito makikita natin yung real na kapangyarihan ng mga ginawa ng Panginoon, kung bakit kailangan siyang mag-bleed, kung bakit kailangan niyang yung pagmamahal niya, kailangan duguan. Alam niyo po 'yon, yung authority, kailangan mag-serve yung king niya na who dies. Amen. Kailangan niyang pagmamatay sa pagiging king niya para lang ma-set free yung people, tayong lahat. But then, makikita natin sa Peter 8:31 hanggang 33, ni-rebuke niya, Peter. Di ba? Si Peter ni-rebuke ni Jesus. Sabi niya, mula noon, itinuturo ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, ang anak ng tao ay kailangan magdanas ng matinding hirap. Siya'y itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y ipapapatay, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Malinaw na sinabi niya ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus, tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, "Umalis ka sa harap ko, Satanas.
ang iniisip mo ay hindi galing sa Diyos, kundi sa tao. Amen? So, dito na makikita natin na walang kamalay-malay si Peter, no, na nasa tabi siya ni Jesus, pero alam niyo po yun, nag-appear si Satanas. Amen? So, si Peter po, makikita natin doon na yung rebuking ng Panginoon sa kanya na dumadating sa point ng buhay natin, no, na akala natin sometimes, or hindi, sabihin ko po yung let's be honest, 'di ba? Maging totoo tayo na na sa atin din, tayo rin nararamdaman din natin siguro yung tension na kung ano yung meron kay Jesus, hindi dahil hindi dahil hindi yun ang tingin niya kay Jesus, kasi nasaksihan ni Peter din yung mga himala. 'Di ba? Nakita niya yung mga kapangyarihan na nirelease ni Lord eh. Nakita niya yung mga miracle, 'di ba? At kung paano din na pinagtatanggol din ni Peter si Jesus Christ sa mga tao noong mga panahon na yon bago niya ikalulu. Pero yung tension po na nasa sitwasyon tayo ni Peter. Kung magiging tapat lang tayo na sometimes we expect God, 'di ba? In-expect natin na si God magsho-show siya ng victory. Amen? Victory sa atin, hindi valley. Amen? We want resurrection, but we resist the cross. Ayaw natin ng suffering. Ayaw natin ng ganon. 'Di ba? Pero tinatanggap natin yung resurrection, may bago tayong buhay, 'di ba? Pero hindi natin gusto yung dumadaan tayo sa mga pagsubok. We celebrate the crown, pero ayaw natin yung struggle. Amen? Para maintindihan natin yung thorn na dinala ni Jesus Christ. Amen? So dito, makikita natin na suffering is not the absence of God's plan. No mga nakaraan, di ba po, na pinag-usapan natin, minsan pag nagsasuffer tayo, pag may mga pinagdadaanan tayong pagsubok, parang tingin natin walay Diyos. Amen? Pero hindi pala yun ang ibig sabihin. Hindi ibig sabihin nagsasuffering tayo o nakakaranas tayo ng mga pagsubok. Ibig sabihin absent si God. Wala yun sa plano niya. Amen? Kasi minsan kasama yun sa part ng God's plan, yung mga pagsubok na yun para sa atin, para maging matatag tayo. Amen? Hindi yun part ng salvation natin para pahirapan niya tayo o paghirapan natin yung ating kaligtasan through the suffering na ginagawa natin. Hindi po yun yung ibig sabihin ng Panginoon. So kung tayo po, nararanasan natin yung mga pain, yung mga pressure, yung mga, kung namatayan tayo, nag-grieve tayo, or mga confusion, it doesn't mean God's left us. Hindi po yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Maaaring bawat isa sa atin, meron na tayong similar path kung paano si Jesus Christ po is nag-end up sa resurrection. Unlike si Peter. Amen? At si Prophet, at kumpara kay Prophet Isaiah, alam ni Prophet Isaiah, 'di ba, na magsasuffer siya. At part 'yon ng God's plan. Amen? Hindi katulad ni Peter. Dahil sinabi 'yon sa Isaiah 53:5, 'di ba? But he was pierced for our transgression. He was crushed for our iniquities. Punished that brought us peace was him, and by his wound we are healed. Dito po, ini-encourage ko ang bawat isa ngayong araw na to that our healing, yung healing natin o yung kagalingan natin at yung lakas na meron tayo is nagmula po yun sa sakripisyo ni Jesus Christ. Hindi po yun dahil sa atin. It's all come from His sacrifices. Yung lakas na meron tayo, galing po yun sa sacrifices ni Jesus, hindi dahil malakas tayo. Kaya Jesus walked a path, amen, that he had foretold many times, a road to glory line with pain. Amen? Yun talaga yung nilakad ng Panginoon. From the Mount of Olives, the garden ng Gethsemane, po, from the upper road ng betrayal ng kiss ni Judas sa kanya, Jesus leaned into what he knew was ahead. Alam ng Panginoon. Amen? Kaya nga, dito makikita natin sa Luke 22, di ba po, 40 hanggang 44, nung nasa bundok po siya,
nung siya po ay nananalangin. Sa 40, sabi niya po dito hanggang 44, pagdating doon, sinabi niya sa kanila, manalangin kayo upang hindi kayo madaig ng tukso. Iniwan niya sila at pumunta siya sa di kalayuan at dooy lumuhod at nanalangin. Sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito, ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang kaniyang loob. Dala ng matinding hinagpis niya, nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng dugo. Amen? So ito po ito yung tinatawag na hematidrosis. Amen? Isa po itong medical na kondisyon na akala natin hindi pwedeng mangyari sa tao pero nangyari po sa kanya. Amen? Ito yung place na under extreme distress na hindi talaga maipaliwanag even sa Bible kung gaano yung kanyang nararamdaman that time. Kung paanong yung blood, 'di ba? Yung kanyang dugo na sumasama sa kanyang pawis. Amen. Yung paanong ang kanyang balat is very fragile. Amen. Yung perfect condition before pa yung yung mga hampas, 'di ba? Yung mga hagupit. Amen. Na parang mga halik sa kanyang katawan. Alalahanin po natin kung ikaw yung klase ng tao na nabubuhay ka, na feeling mo pinepress ka every side. Amen? Tandaan mo lagi that you serve a Savior who understand pressure. Naiintindihan ka niya. And he prayed under it. Nananalangin siya. He plead under it. And he overcame it. He overcame po. Nalampasan niya lahat yon. Kaya gusto niyang sabihin sa'yo ngayon, kung ito yung pakiramdam mo sa paglilingkod, kung pakiramdam mo, nape-press ka din, di ba? Nape-pressure ka din. Kung nakayanan niya po lahat yon. And so you can. Yun yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. Kaya nyo rin yun, anak. Kaya nyo rin yun. And then, ano po yung sumunod? He came, the soldier, di ba? And then he came, the soldier, Jesus betrayed by Judas, would be arrested. Ito yung sumunod. After po ng kanya pagdadasal, makikita natin yung mga trails ng Jewish leaders, di ba? From Annas, Capias, and Sanhedrin. Kung yung mga panahon ng betrayal ni Jesus, di ba? Sa pagdi-deny ni Peter sa kanya. Amen. Yung trail before the Pilate, yung sentence to death, at saka yung pagmamak ng mga soldiers sa kanya. Alam nyo, para sa akin, tinatawag ko po ito na the King's Road. The King's Road. Kung saan si Jesus, lumakad po siya. Habang hinahampas, habang nagsasuffering po. Hindi para i-cheer o bigyan ng honor bilang king. Hindi para maglakad sa gold na daanan, kundi para mag-suffer sa bawat isa sa atin. It was 6 miles ng King's Road. From the place bago siya i-sentence ng sacrifice. Yung place of judgment. Amen. Kaya sabi doon sa John 19,
sa Roman military headquarters ng Jerusalem. Sa John 19:13, sabi niya, when the Pilate heard this, he brought Jesus out and sat down on the judge's seat at the place known to the stone pavement, which is Arabic in Gabata. Ito yung ito po yung ano kung saan makikita natin dito yung mga ano, ito po yung attendance kung saan tatayo ka, no? Parang i-judge ka po nila doon, yung mga nagkasala, gano'n, itatayo ka nila. Yung parang babatasin ka nila. Ito yung mga ritual po, yung parang naanuhan nila na kanilang mga ginagawa noon bago nila anuhin, parusahan yung kanilang ilalagay sa krus. So dito, bago niya po ano, bago niya ma-reach yung tinatawag na Golgotha, kung saan siya iko-crucify. Jesus, he had to pass through yung mga twisted na ritual ng mga Rome. Kailangan niya na mag-turn parang entertainment nila. Dumaan siya sa mga soldier na parang, alam niyo yun, parang laruan. Doon binigay sa kanya yung mga physical torture. Na siguro kung tayo, di natin kakayanin. Ito yung mga military culture ng mga Roman. Kung saan andun yung pagbamak nila, kinokondem nila yung mga prisoner sa brutal way na parang laro. Kaya nga dumating doon, di ba, yung parang pinagpipilian kung sino yung ano, kung sino yung gusto nilang patayin noong panahon na yun. Tapos dito, yung pagka-curve nila sa stone, para sa tinatawag nila na ano, Praetorian floor. 'Di ba? Na parang game board lang sa kanila. Like a cruel parody of the royal coronation. Ito yung prisoner na magde-dress like a king, tapos lalagyan nila ng koronang tinik, tapos may scarlet, tapos may robe, tapos binamak nila. Tapos iro-roll nila yung dice. Magro-roll po sila ng dice. Yun yung mga ginagawa ng mga Rome noon. Ng ship bone. Iro-roll nila yung dice. Sabi dito, made from ship bone. Playing out turned into decided how the prisoner would be beaten, spit on, or mocked. So meron silang pinapaikot na ano na dice na made sa ship bone para doon pagpipilian nila kung ahampasin ba, duduraan ba, o imamak. Yun yung mga pinagdaanan niya. And then, yung center board na may letter B for Basilius na nagsisimbolize ng throne they would never reach. So, ito yung mga rule nila. Kung gusto nyo malaman yung mga rule, ano, pinipili nila yung prisoner, dinidress up nila na parang king, minamak, tino-torture nila, and crucify him. Lahat yun ginawa nila sa kanya. Kasi kahit yung pagro-roll ng dice, hindi lang nila hinampas, dinuraan, binak. Diba? Lahat yun. Yun yung wrong way ng striping na ginawa nila sa kanya. Halos walang dignity talaga na natira. Ay, Lord. Ay, pasensya na po kayo. Para akong nandun sa loob ng ano, ng kwento. Amen. So, purihin ang Panginoon. Pabasa na nga lang po sa Matthew 27,
27 hanggang 30 po, kung meron po pwedeng magbasa. At you, 27 to 30, sis. Apo. Wait lang po. Sa Tagalog ate. Ano po to, no? Chapter 1, 27 to 30. Tama po ba, sis? Matthew 27 po. Chapter 27 po, 27. verse 27 to 30. 27. Nakita na po. Ayan. Kinaumagahan, nag-agree ang mga, tama po ba yung binabasa ko, sis? Dinala si Jesus kay Pilato. Amen po. Tama. Okay. So ano po to, makabago po tong aking Bible. Kinaumagahan, nag-agree ang mga child priest, chief priest at mga Jewish leaders kung paano nila mapapatay si Jesus. Hinalian nila si Jesus at saka dinala sa Roman governor na si Pilate ang pagkamatay ni Judas. Nang malaman ng nagtraidor na si Judas na inatulang mamatay si Jesus, nagsisi siya at sinoli ang 30 silver coins sa mga chief priest at mga leaders. Sabi ni Judas, nagkasala ako. Trinaidor ko ang dugo ng isang taong walang kasalanan. Sumagot sila, anong pakialam namin? Problema mo yan. Hinagis ni Judas ang 30 silver coins sa loob ng temple pagkatapos umalis siya at nagbigti. Pinulot ng mga chief priest ang pera at sinabi, pinagbabawal sa Jewish law na ilagay ito sa pondo ng temple. Amen. Praise Kasi God. bayad ito. Okay, sige po. 30. Okay na po, Ate Jolly. Natapos niyo po hanggang 30, no? So, wala po ba siya? Amen. So, praise God po, ano? Parang ano, Ah, okay, sige po. So, dun po makikita ninyo, no? They were mocking the King of Kings. The world minak nila talaga yung royalty. Habang ang heaven po nanonood sa redemption ng Panginoon Diyos. At alam ni Jesus, He is fully aware. Alam niya, 'di ba? Jesus is fully aware. He is a fully God. He chose to endure it all. Kaya sabi sa Psalm 20:16, sabi po doon, isang pangkat ng salarin sa akin nakapaligid, para akong nasa gitna ng asong ganid. Mga kamay at paa ko'y kanilang pinupunit. Amen? So, ganun kasakit yung ginagawa nila sa Panginoon nung panahon na yun. And dito po sa sa Isaiah 50 din, Isaiah 50 verse 6, sabi niya doon, hindi ako gumanti nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang insultuhin nila ako.
Pinabayaan ko silang bunutin ng aking balbas at lurayin ang aking mukha. Ay, Lord. Pero sa kabila ng yun, alam nyo, He still walk. He still walk. Naglakad pa rin ang Panginoon. So, ito yung courage. Bawat isa po sa atin, i-take natin yung courage na even may mga taong nagbabak sa inyo o mga taong hindi makaunawa sa inyo o mga taong mini-mishandle kayo. Hinahawakan nila kayo na alam niyo yun, parang minamanipulate nila kayo. Jesus, keep moving. Nagpatuloy ang Panginoon kung paano ginawa nila sa Panginoon. Nagpatuloy lumakad ng Diyos. Nag-move forward pa rin siya. Kaya gustong malaman ng Lord sa bawat isa sa atin, and so you can. Kaya mo rin yun. Kaya mo rin. Yun naman yung tinatawag ko na the walk to glory. Amen. From the fortress to the place of skull. Ito na yung naglalakad na si Lord na every step niya na nakababad sa dugo. Amen. Pero nag-e-echo sa mind niya yung purpose niya. Yung mga skin niya na alam niyo yun, nakutkot dahil sa paghampas nila, yung blood pressure niya na nagda-dropping, yung organ niya na nagsha-shutting down, ay yung mga buto niya. Kaya nga, kung i-describe, di ba, yung mga nag-encounter kay God, nag-encounter retreat, makikita nila doon kung paano talagang yung heart racing ni God, kung paano siya nag-collapse at nag-painting, di ba? Yun yung pinapakita nila. Kung paano unti-unti nag-fail yung kidney ni God that time. Kaya siya sobrang nauhaw. And let me remind you, kung ikaw ay weary at feeling mo, di ba, yung strength mo is hindi mo na rin maramdaman. Alam mo yun, yung sa sobrang hirap, sobrang pagod mo minsan. Gusto kong malaman mo na alam niya yung lahat. Alam niya lahat ng pagpapagal mo, lahat ng ginagawa mo. Kung katulad niya na still walk with you. He walk with you sa mga panahon lalo na pag ganun na yung nararamdaman mo. Gusto niyang ipaalala sa bawat isa sa atin na He walk with us. The nails, yung mga pako, yung mga salita, yung mga yung mga pako na nag-ano sa nerve ni Jesus, yung mga pain na yun na sobrang intense. Yung mga salita na tinanggap niya, yung mga salitang binitawan niya bago siya mawala ng hininga. Amen. Yung sinabi po sa John 19:28 hanggang 30. Later, knowing everything, he had no finish, and so the scripture would be fulfilled. Jesus said, I am thirsty. A jar of wine of vinegar was there, so they soaked on a sponge in it, put the sponge on the stalk and the hyssop plant, and lifted into Jesus' lips. When he had received the drinks, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. So doon, no, yung huling pag-inom ni Jesus na yun, sinabi niya, tapos na. It is finished. Di ba? Then nag-bow na siya and nag-give up na. Give up niya yung spirit niya. Pero hindi ibig sabihin sa pagyuko ng ating Panginoon, hindi ibig sabihin talunan siya. Sinabi niya, finished, not broken. Amen? Not defeated. Finished. Fulfilled. So ito yung final move. Ito yung final move. How much can man endure so much? Amen? How much? Kaya nga sabi po sa
Sa Hebreo po, 12:1 and 2. Sabi niya doon, kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang mga kasalanang kumapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inanintala ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Amen? So, the game stop here. Diba? Yung laro natigil dito. It wasn't just a game na nilalaro pa rin natin hanggang ngayon. Pinapaalalahanan lang po tayo ng Panginoon. Hindi to laro. Hindi yun laro. Na hanggang ngayon daw, marami pang mananampalataya na pilit nilalaro. Sometimes, akala natin hindi tayo naglalaro sa mga ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Sometimes, kinokoronahan natin ang Diyos pag Sunday. Tapos kino-question natin siya pagdating ng Friday. Sometimes, tinatawag natin siyang hari. Pero sometimes, but we resist. Diba? Itinatanggi natin mag-surrender sa Kanya ng kung ano meron tayo. Madalas gusto natin ng glory ng kalwalhatian ng Diyos. Pero binabaliwala natin yung suffering niya. Ngayong gabi po, umaga pala sa inyo. Ngayong umaga po, no, pinapaalala lang ng Panginoon sa atin. Tama ng paglalaro. Tama ng paglalaro. What if, instead na imak natin yung king, di ba po? Kasi sometimes akala natin di natin siya namamak sa mga divided na heart natin eh. So instead na imak natin siya dahil sa mga divided na puso natin na minsan gusto, minsan hindi natin gusto. Bakit hindi natin siya i-crown ng surrendering life na meron tayo? Hayaan natin yung cross na maging final move. Let's surrender. Be you and my victory. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Yun yung maging final move natin. Na mag-surrender tayo. And let be that your victory. Kaya, bawat isa po sa atin, ina-encourage ko kayo ngayon. Ma-encourage tayo sa word ng God na ang cross po, hindi ito nag-fruit ng worst day natin. Or ng huling araw mo. Kasi nung sinabi ni God na it is finished, everything you need began doon nagsimula lahat ng kailangan natin. Nung namatay si Jesus, nung sinabi niya, it is finished. You are not forgotten. Hindi ka pa pinapanganak. Hindi pa tayo pinapanganak. You are not forsaken. Hindi ka pinapabayaan ng Diyos. You are fully loved. Fully loved ka by the King na nagsuot ng crown na tinik para sa'yo. Kaya ngayon, yung final move po natin, kung akala mo ikaw ang cause, amen? Naglahat ng sakripisyo ni Jesus na yun. Amen? Hindi na ngayon. Hindi na yun ang dapat maging mindset mo. Ang gusto ng Lord na isipin mo ngayon,
Anak, ikaw ang produkto noon. Ikaw ang produkto na lahat ng paghihirap na yun. Hindi mo na kahit kailan mararanasan yun. Kasi naranasan niya. Yun yung ibig sabihin ng finished work ni God. Nung sinabi niyang it is finished, iba kasi magiging mindset natin kapag inisip mo na hindi ako yung cause ng kamatayan na yun. Ang cause ng kamatayan na yun ay dahil sa kasalanan, hindi dahil sa'yo. Kasi wala siyang ibang gusto, kundi ang gumaling ka, kundi ang magkaroon ka ng masaganang buhay, kundi maranasan mo yung kalayaan. Kaya niya tiniis lahat ng King's Road na yun para sa produktong ikaw naman gayon. That is the final move ng Lord. Kaya tayo nakatanggap ng grasya na hindi natin kailangan danasin yun. Kaya ang nag-aantay sa atin, gintong daanan, hindi katulad ng suffering niya. Kaya nawa, kung iniisip mo at feeling mo ikaw pressure na pressure ngayon, no? Isipin mo lahat ng mga paghihirap niya na yun na ginawa para sa'yo para lang makatanggap ka ng kalayaan, ng kapangyarihan, ng kagalingan. Amen. Ng kapatawaran. You are the product. You are not the cause. Do the final move, mga kapatid. Kasi may gagawin pa tayo. May gagawin pa tayo. Purihin ang Panginoon. Ikaw ang representative niya ngayon. Siya ay nakaupo na sa kanang trono ng kanyang tatay. Ikaw naman ngayon. You are the product of grace. You are the product of mercy. Yun yung final move ng Panginoon na ginawa niya. It is finished. Purihin ang Diyos. Let's pray po. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. Salamat sa lahat ng mga sakripisyo mo. Salamat, Panginoon, that you have given us life. Salamat na binibigyan mo kami ng life in abundance. Lord, I thank you na sa pamamagitan ng iyong banal na spirito, we has been joined. Nagkakaroon tayo ng isang espiritu na hindi na kami mahihiwalay sa'yo. Na kung anong desire mo, maging close kami sa desire mo, maging isang desire tayo. Na lahat ng bagay na piling namin imposible, magiging posible because of our eternal communion na nagmumula sa iyo. Panginoon, ngayong oras na to, sinusurrender po namin yung aming soul, yung aming body, sinasabit po namin sa iyo, Panginoon. I-rule mo yung mga espiritu namin. I-rule mo kami, Panginoon, kung saan magiging isa tayo. Kung saan makikita namin, Panginoon, that we have been resurrected sa buhay na mula sa iyo, Panginoon, na nagsisimula sa iyo, na kumikilos para sa iyo, na maging ilaw, Panginoon, na nagsashine, na nag-i-illuminate sa every part ng being namin, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na magawa namin, na maging rooted kami, Panginoon, sa Spirit, Panginoon ko, sa buhay, Ama, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin na hindi masayang, Panginoon. Ang mga panalangin, hindi masayang, Panginoon. Yung destiny na inilaan mo para sa amin, hindi masayang, Panginoon, yung purpose namin. Kasi alam namin na naka-join ka sa amin. Na we will never die dahil sa ginawa mo, Panginoon. May buhay kaming eternal. Dahil naniniwala kami na ikaw ang Diyos na namatay, nilibig at nabuhay muli pagkatapos sa 3 araw. Lord, I want to join with you. Gusto namin mag-join, Panginoon, sa iyo. Na hindi kami ma-destroy, Panginoon, kundi ma-join kami na kasama mo. Na ma-express namin, Panginoon, yung glory na nagmumula sa iyo. Yung place kung saan naandun ka. Lord, I declare, Panginoon,
na ang buhay namin, Panginoon, ay magiging buhay na nabubuhay para kay Kristo. Maraming salamat po, Ama, sa final move na ginawa mo, na patuloy namin aalalahanin, Panginoon, sa bawat araw at bawat oras. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Back to you po, Tita Lisa.